Napaatras si Beverly nang makita ang seryosong mukha ni Madam Glamorosa. "What did I tell you?" Seryosong tanong ni Madam Glamorosa. Mommy, ano ang ginagawa niyo rito?" Nakangiting tanong ni Beverly na parang wala lang nangyari. "Stop your acting, Beverly," sigaw ni Madam Glamorosa. Galit na ito at isinara ng mga bodyguards ang pintuan upang walang makarinig sa kanilang pinag-uusapan. Ngunit hindi nila napansin ang anino na nakatago sa may bintana na nakabukas lang ng bahagya. Hindi mapalagay si Veronica kung bakit bigla siyang hinila ni Madam Glamorosa at pinapasok sa katabi na kwarto. Andito ang kwarto niya at balak niya nang i-set up para mamaya. Pero mapilit si Madam Glamorosa at sa kabilang kwarto siya pinapasok. Ito ang luma niyang kwarto noong bata pa lang siya. Paano siya magbibihis na puro laruan at mga luma niyang damit ang nasa kwarto? Kung hindi lang mayaman si Madam Glamorosa ay matagal niya na itong tinarayan. At hindi rin naman niya magagawa yun kung gusto niyang makuha si William. And speaking of him, hindi pwedeng mabulilyaso ang plano niya ngayong araw. Nakatago siya ngayon at nag-aabang sa susunod na mangyayari. At labis siyang nagulat nang pumasok si Beverly. "What is that woman doing in my room?" Nagdududang tanong ni Veronica sa kanyang sarili. Kutob niya talaga na hindi ito gagawa ng mabuti. Tumahimik si Veronica nang makitang galit na si Madam Glamorosa. Kahit galit na ito ay may glamour parent. "What do you mean, mommy?" "I'm looking for Veronica. Bakit kayo ang nandito?" Kunwari ay nagtatakang tanong ni Beverly. Ano kaya ang balak ng babaeng ito? Inis na tanong ni Veronica sa kanyang sarili. "What about you? Bakit alam mo na kwarto ito ni Veronica?" Seryosong tanong ni Madam Glamorosa. Kanina nalaman ko dahil ibinigay ko ng sekreto yung gift ko para kay Veronica." Palusot ni Beverly. Hindi lang mamboboso, sinungaling pa. Galit na sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. "I told you to stop your act. You've been caught pero nagmamalinis ka, parent." Galit na sigaw ni Madam Glamorosa. "Mommy, I'm doing my best to behave. I've done nothing wrong," sabi ni Beverly na humihikbi. Ang bilis naman umiyak, si Veronica na mas lalong nabuweset kay Beverly. "Stop it. You will go back to Romania tonight. The private plane is ready," sabi ni Madam Glamorosa. "What? No, mommy, dito lang ako," tanggi ni Beverly. "I told you to behave, Beverly. I also given you a warning but still, you didn't listen to me." Dismayadong sambit ni Madam Glamorosa. "Mommy, I've done nothing wrong. Why you're doing this to me?" May hinanakit na tanong ni Beverly. "Stop it. Hindi mo na ako maloloko, Beverly. I regret the day that I let you in my family." Walang ganang sabi ni Madam Glamorosa. "Mommy, don't do this to me. Wala akong ginawang kasalanan." Pinipilit parent ni Beverly na magpaka-innocent kahit nahuli na siya. Nang hindi sumabog ang cake ni Veronica. "Sana ay tumigil ka na, Beverly. But what did you do? May masama ka pang binabalak. At dito pa talaga sa mansion ng mga Zamora. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan." Galit na si Madam Glamorosa. Dismayado siya sa ginawa ni Beverly. At nadismaya rin siya sa kanyang sarili. Kung noon pa ay itinuwid niya kaagad ang baluktot na gawain ni Beverly ay hindi sana ito lumala. "What? Walang hiyakang babae ka." Lalabas na sana si Veronica sa kanyang pinagtatagwan nang may maisipan siyang gawin. "No, gawin nating malala ang sitwasyon upang maging busy ang lahat." Nakangising sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. Mabilis layang umalis at hinanap sina William at Elena. At hindi naman siya nabigo. "Sisi, brother-in-law, there's an emergency," bulong ni Veronica sa dalawa. "What happened?" Nagtatakang tanong ni William. "Bakit, Veronica?" Tanong din ni Elena. Nag-aaway si Mother Glamorosa at Beverly. Mahinang sagot ni Veronica. "What? Nasaan sila?" Sunod-sunod na tanong ni William. "Follow me, nasa kwarto ko sila." Naunang naglakad si Veronica habang nakasunod ang dalawa. Na-excite si Veronica sa kung anuman ang mangyayari. At sure siya na may pasabog na gugulo kina William at Elena. Gusto niyang makonsumisyon naman si Elena at hindi puro paarap na lang ito. "You need to suffer, Sisi. Because, that's how you are meant to be." Sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. At hindi nga siya nagkamali. May pasabog nga at galing pa talaga mismo sa bibig ni Beverly.
Kapwa sila natigilan sa may pintuan ng kwarto ni Veronica nang marinig ang malakas na sigaw ni Beverly. I will not leave. I love William. I love him. Galit na sigaw ni Beverly. You're insane. Galit na rin si Madam Glamorosa. Hindi nagustuhan ni William ang narinig at dito pa talaga nag-away ang dalawa. Dahil nakalock ang pintuan ay sinipa niya ito. At nabuksan. Nagulat sina Madam Glamorosa at Beverly nang makita silang tatlo. Son, sambit ni Madam Glamorosa. Kuya, tawag ni Beverly kay William. Lil, can I talk to Beverly alone? Pakiusap ni William. Napabuntong hininga si Elena. Sa wakas ay umamin na rin si Beverly at lumabas na rin ang tunay niyang damdamin. Hindi niya alam kung ano ang nadarama. Bigla siyang naawa kay Beverly. Nagmahal lang naman siya and chased for her love by pretending to be his sister. But you can't hide your feelings forever. Sesabog at sesabog ito kahit pilitin mo mang itago. Okay, sagot ni Elena at umalis papalayo sa kwarto. Sumunod si Veronica sa kanya upang kunwari na e-comfort siya. Yun pala ay magsisimula na si Veronica sa kanyang masamang balak. Sisi, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Veronica. Pero sekreto namang nakangiti. Sly lang ang nag-aalala na masaya. Ang saya lang ng bruha. Oo naman, maikling sagot ni Elena. I know na nag-aalala ka. Why don't we unwind a little? Hinila siya ni Veronica papunta sa kanyang mga social erang kaibigan. Come on Sisi, just one shot for my birthday. Masayang sigaw ni Veronica. Gusto lang naman niyang patulugin si Elena pagkatapos ay puntahan si William. And then pack and boom. Simula na ng masama niyang balak. Drink, drink. Sigawan ng mga kaibigan ni Veronica na lasing na. Si Veronica ay hindi naman uminom. Si Elena ay nakadalawang shot na at gusto niyang painumin pa ito. You should sleep Sisi. Tulad ng dati ay madyay gising kang luhaan. Ha 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 ha. Nakatawang sigaw ni Veronica sa kanyang isipan. No, I can't drink anymore Veronica. Tanggi ni Elena. Please, just one last shot. Pakiusap ni Veronica. For my birthday, magjamang naman tayo Elena. Masayang sabi ni Veronica. At ang mukha ay parang anghel na hindi makabasag pinggan. Ininom ni Elena ang pang third shot at nagsayawan sila. Let's dance Sisi and enjoy the night. Masayang sigaw ni Veronica. Kahit lasing na si Elena ay nahihiya pa rin siyang sumayaw. Pumalakpak lang siya habang nagsasayaw sina Veronica at ang mga kaibigan nito. Biglang nahilo si Elena at naupo sa gilid. Tumigil sa pagsasayaw si Veronica at binulungan ng kaibigan niyang lalaki. Napangisi ito at dali-daling nilapitan si Elena. Habang si Veronica ay mabilis na umalis na walang palm. Excited na siya sa kanyang balak at kanina pa tumitibok ang kanyang monay sa sobrang excited. Hey, Elena, want some more drinks? Nang aakit na tanong ng lalaki. Nahihilo na si Elena at ayaw nang uminom kaya umiling siya. Come on, let's have some fun. Pagpupumilit ng lalaki. Pero si Elena ay todo tanggi pa rin. Nagulat na lang sila nang may tumabig sa kamay ng lalaki at nabitawan nito ang wine glass mahawak. What the? Galit na sigaw nito. What? Gusto mo bang ipakaladkad kita sa mga guards? Pagbabanta ni Evelyn. Natakot naman ang lalaki at mabilis itong tumakbo papalayo. Samantalang si Madam Glamorosa ay ayaw iwanan sina Beverly at William. There's nothing to talk to her my son. Naghihintay na ang private plane na maghahatid sa kanya sa Romania. Galit na sigaw ni Madam Glamorosa. Calm down mom. Just wait outside, gusto ko lang kausapin si Beverly. Then you can bring her back to Romania. Paliwanag ni William. You should calm down. It's bad for your health to get angry. Nag-aalalang pahabol ni William. Fine, lumabas si Madam Glamorosa at hinayaan silang mag-usap. Hindi niya napansin ang aninong pumasok sa loob ng kwarto pagkalabas niya. Si Veronica naman ay mabilis na nagtago nang makita si Madam Glamorosa at ang mga bodyguards nito sa labas ng kanyang kwarto. Ang buong akala niya ay si William na lang at Beverly ang nasa kwarto niya. No, I will not back off. Bulong ni Veronica sa kanyang sarili. Maghihintay siya na umalis si Madam Glamorosa. Hindi naman ata ito magstay forever sa labas ng kanyang kwarto. Patience Veronica, hiyaw niya sa kanyang isipan. Naupo si William at nakatingin lang kay Beverly.
All along ay tama si Elena. Bakit ba hindi niya ito napansin kaagad? Pati ang kanyang mommy ay nahuli si Beverly. And he's sure that his dad knows too. Siya lang ang nabulag, just maybe because he really likes to have a sister or brother. Kaya inayaan niya lang si Beverly at naging spoiled pa sa kanya. What did you say, Beverly? Seryosong tanong ni William. Napasimangot si Beverly. Hindi siya handa sa ganito. Pero nahihirapan na siyang itago ang totoong damdamin para kay William. Ginawa niya na ang lahat. Kahit na broken-hearted si William ay kapatid pa rin ang Ringan at turing nito sa kanya. Ngayon ay hindi niya na kayang makita ito na masaya sa piling ng ibang babae. May takot siya dahil kita niya sa mga mata ni William na mahal nito si Elena. And she wants that kind of love. I love you, kuya. Seryosong sagot ni Beverly. What? Muling tanong ni William na napakuyom sa kanyang mga kamao. I love you, William. Sagot naman ni Beverly. You know that I love you like a sister. Sabi ni William. Stop that malicious thinking of yours. Galit na sigaw niya. No, I have loved you since I was 10 years old. And I will love you for the rest of my life. Paninindigan ni Beverly. Wala siyang ibang gusto mula noon hanggang ngayon kundi si William lang. At wala nang iba. And that's nonsense. Galit na talaga si William. Hindi niya alam kung bakit nagkaganito ang relasyon nilang dalawa. He loves her as his little sister. But she loves him like a lover. Hindi napigilan ni Beverly ang mapalyak. Pakiramdam Neva Avenue hindi namang vavari pa ang mga masasabang araw nila ni William. She ruined it. Let's end this conversation. You must go back to Romania now. Final na ang desisyon ni William at iniwan si Beverly na umiiyak. Mom, send her to the airport. Be sure na makakarating siya sa Romania. Tawag ni William kay Madam Glamorosa. Nalwan siya sa labas ng kwarto ni Veronica upang ikalma ang sarili. Nang biglang, sumulpot si Veronica na may dalang wine. Brother-in-law, are you okay? I have some wine here to calm your mind. Masayang sigaw ni Veronica. Thanks, but I don't want to drink. Tanggi ni William. No, you must drink. Para kumalmay ang galit mo. Para ma-relax ka. Let's sit. Hinila niya si William papunta sa maliit na lamesa kung saan naroon ang kanyang wine. Hindi na talaga maitago ni Veronica ang excitement. Come here. Let's drink for a bit and have some fun. Pagpupumilit ni Elena. Fine, pagbibigyan kita because it's your birthday. But only shot and I'll go. Pagpayag ni William. Napakalaki ng ngisi ni Veronica. She's one step away from doing her plan. Cheers! Masayang sigaw ni Veronica at sabay silang uminom ng wine ni William. Talagang tiningnan niya ang paglagok ng wine ni William hanggang sa maubos ito. Success! Sigaw niya sa kanyang isipan habang iniinom din ang kanyang wine. Maya-maya lang ay biglang nag-init ang pakiramdam ni Veronica at nakadama ng labis na pagkahilo. Napatingin siya kay William at napangiti siya nang maaninag ang gwapo nitong mukha. Let's go inside your room, Veronica. Sabi ni William. Kahit nahihilo ay tuwang-tuwa si Veronica. This is it. Mapapasakan niya na rin sa wakas si William. Kahit nahihilo ay masayang-masaya si Veronica at excited sa mangyayari. Pagpasok nila ng kwarto ay pinatay ni William ang ilaw. Wow, you want it dark. Malambing na sabi ni Veronica. Yeah, your body is still enticing. Bulong ni William. Napangisi ito ng malapad. Nang misanagan ng konting ilaw ang kanyang mukha ay galit na mukha ni Dylan ang iyong makikita. Walang kaalam-alam si Veronica na si Dylan ang kanyang makakasiping at hindi si William. Nang kausapin siya ni William tungkol sa misyon na ito ay agad niyang sinunggaban. Gusto niyang maghiganti. Inapakan ang kanyang pagkatao dahil siya ay mahirap lang. Ngayon ay matitikman nila ang paghihiganti ng isang hamak na mahirap. Sigaw ni Dylan sa kanyang isipan at napatawa ng tuluyan. Your laughter is so sexy, William. Masayang sigaw ni Veronica. Init na ang kanyang pakiramdam kaya mabilis niyang hinubad ang gown. At hinila si Dylan na inaakala niyang si William. Hindi naman siya nabigo dahil agad na sinunggaban ni Dylan ang kanyang labi. Ang di lang niya alam ay si Dylan ang nagpapasaya sa kanya ngayon. Nais ni William na parusahan si Veronica sa masamang binabalak nito.
At hindi nga siya nagkamali. Naaagawin siya ni Veronica kay Elena tulad ng ginawa nito kay Dylan. But he is William Chase Del Fiero. Hindi siya maloloko ni Veronica dahil ibang-iba siya kay Dylan. He really loves Elena and no one can tempt him. You better taste your own trap, Veronica. It's time for the great show. Bulong ni William na nakatayo sa labas ng pintuan ni Veronica. He's going back at the party kung saan mangyayari ang pinakamagandang palabas na kanilang masasaksihan. Napangisi si Dylan. Ito lang ang trabaho na gustong-gusto niya. Nasasarapan pa siya at makakapaghiganti pa siya kay Veronica. Dalawang kondisyon lang ang hiningi ni Dylan kay William upang pumayag siya sa gustong mangyari nito. Ang pag-aralin ang kanyang mga kapatid sa ibang bansa at ang makasal kay Veronica upang pahirapan ito habang buhay. Pumayag naman kaagad si William sa hiling ni Dylan. It's so easy for him to grant Dylan's request. Biglang nagliwanag ang ilaw sa kwarto ni Veronica na hindi man lang niya napansin dahil lasing na siya. Nakangiti si Dylan habang nakatingin sa camera. Habang sa labas naman kung saan nagkakasiyahan ay nagulat ang lahat ng mga tao nang makitang mahulog ang malaking kumot na nakatikip sa may garden area. At bumungad sa kanilang harapan ay ang napakalaking TV na may video ni Dylan at Veronica. Nakamute ito at wala kang maririnig. Pero kitang-kita ng mga tao ang mukha ng nagtatalik. Samantalang si Elena naman ay lasing na lasing ng maabyutan ni William. Why did she drink so much? Nagtatakang tanong ni William. Nilasing ni Veronica at iniwan sa kanyang kaibigan na lalaki. Buti at nakabantay lang ako kay Elena. Paliwanag ni Evelyn. Thanks mom. Pwede bang pakihatid si Elena sa kanyang kwarto? Pagpahingahin na muna ninyo sandali at nagkakagulo pa rito. Pakiusap ni William. Kanina ko pa gustong ipasok siya sa kwarto kaso ang bigat ni Elena. Sagot ni Evelyn. Okay, let's go to her room. Kinarga na ni William si Elena at napatingin kay Valeria nang nakangiti. Who put it here? Galit na tanong ni Valeria. Turn it off. Malakas na sigaw nito. Who will dare na pahiyain sila? She will make them pay. Galit na sigaw ni Valeria sa kanyang isipan at napatingin kay Evelyn. May araw ka rin sa akin, Evelyn. Bulong nito. Si Evelyn naman ay hindi pinansin ang masamang tingin ni Valeria. Alam niyang galit na galit ito sa nakitang video ni Dylan at Veronica. At ang ingay pa ng mga nagsisigawan na mga tao sa paligid. Iwaw, what a birthday celebration! Sigaw ng isang matron ang mayaman. Hindi nila lubos akalain na ganyang klase ng babae si Veronica. Turn it off. Galit na rin si Lorenzo. Hindi siya masaya sa nakikita niya ngayon. Isang kahihiyan. Sir, walang on and off. Sagot ng isang katulong. Yucks, what a shame. Is that her boyfriend? Are they getting married? Hiyawan ng mga tao at natataranta na sina Lorenzo at Valeria kung paano nila pahuhupin ang ingay ng mga tao. Si William na kada rating lang matapos na ihatid si Elena ay nilapitan si Valeria. You want my help? Tanong niya kay Valeria. How can you help us? Ganting tanong ni Valeria. There's only one solution. They should get married, Valeria. Paliwanag ni William. What? No. Tanggi ni Valeria. Okay, mabilis naman kausapin si William. Ang mga tao ay walang humpay peren ang sigawan. They all said bad things to Veronica. Pinapalabas nila na masama itong babae. Ang hindi nila alam na ang mga maingay na nagsisigawan ay binayaran ni William ang mga ito. Mas lalo nilang inuudyukan ng ibang mga tao na magingay. Wait, tawag ni Valeria. Wala na siyang choice kundi humingi ng tulong kay William. Napakagulo na ng buong mansion. Please, help us. Pakiusap ni Valeria. Nguniti si William at tumango. Pagkatapos ay pumunta siya sa may garden kung nasaan ang video ni Dylan at Veronica. Kailangan mutual malutas ang problema sa harapan ng maraming tao. But Valeria will never marry her daughter sa isang hampas lupa. Ang mga media ay pinatipo ni Valeria kay Fredo sa kanilang guest room. Walang dapat makalusot na video. Pinasira niya ang mga kamera ng mga ito pati mga cellphone. Kahit anong any possible means na magko-connect sa social media ay pinasira niyang lahat. May bayad naman ang mga ito na tig-1 milyon na cheque. Mas madali para sa kanya i-handle ang mga ito kisa sa mga taong nagkakagulo ngayon sa kanilang harapan.
She bet na makikinig ang mga ito kay William. Samantalang, tuloy pa rin ang dalawa sa pagpapasarap na hindi alam ni Veronica na napakadaming nanunood sa kanila. Habang si Dylan ay walang pakialam sa video. Ang gusto lang niya ay mag-higanti sa ginawa ni Veronica. Tumayo si William sa gitna ng video at itinaas ang kanyang kamay. Tumigil naman ang mga tao sa pag-iingay at napatingin sa kanya ang lahat. Ang kanyang mga inutusan ay mabilis nang nilisan ang kasiyahan dahil tapos na ang kanilang trabaho. "Silence please," sigaw ni William. "We are very sorry for what happened regarding this unpleasant video. But there's nothing to worry as they are a couple and they're getting married." Medyo nalasing lang sila kaya nadala sa bug zone ng damdamin. "Thank you all for attending this party. Sorry for the inconvenience again and the party is over." Natahimik ang buong paligid at nagsiuwian na ang mga tao. "Thanks William," pasasalamat ni Valeria at nagpupuyo sa galit na nagtungo sa kwarto ni Veronica. "I'm sorry that you witnessed this kind of mess." Nahihiyang sabi ni Lorenzo. "It's okay but my advice is to find the culprit na gumawa nito at kailangan magpakasal sina Veronica at Dylan or your name will be ruined in the business world." Sabi ni William na may pananakot. Alam niya na susundin ni Lorenzo ang kanyang advice dahil isang kahihiyan kung hindi magpapakasal ang dalawa. Magiging pariwarang babae si Veronica sa mata ng mga nakasaksi ng kanyang video. "Thanks, I'll bear it in my mind," sagot ni Lorenzo. Si Valeria naman ay nakarating na sa kwarto ni Veronica at puwersahan niyang pinabuksan sa kanilang mga guards ang pintuan. Tapos na ang bardagulan ni na Veronica at Dylan at medyo lasing pa si Veronica sa kalibogan ng hilahin ni Valeria paupo at bigyan ng magkabilang sampal. "You're such a disgrace. Bakit mo binalikan ang hampas lupa na ito?" Galit na tanong ni Valeria. "I have a name," bulong ni Dylan. "Shut up. I will deal with you later." Galit na sigaw ni Valeria. Napasmirk lang si Dylan at parang walang nangyari na isinuot muli ang nagkalat niyang mga damit sa sahig. Si Veronica naman ay hindi pa nakaka-recover sa kalangwan. "Mommy," masayang tanong nito. "I did it mom." Nakatawang sigaw ni Veronica. Galit na galit si Valeria sa inaasta ni Veronica. Kailangan niya itong gisingin. Binuksan niya ang ref ni Veronica at kumuha ng isang petzel na malamig na tubig at ibinuhos sa nakangising si Veronica. Nang lamapat ang malamig na tubig sa kanyang katawan ay nahimasmasa naman ito dahil sa sobrang lamig. "What the, mommy?" Nagtatakang tanong ni Veronica. "Are you sane now? O baliw ka parent sa hampas lupa na yan?" Galit na sigaw ni Valeria. "Hampas lupa, mommy, don't call William like that. We will get married soon." Masayang sabi ni Veronica. Isang malakas na sampal ulit ang ibinigay ni Valeria sa kanya. "Mommy, masakit ha. Ano ba ang nangyayari sa'yo?" Sigaw ni Veronica. Masayang masaya siya tapos biglang naging kontrabida ang mommy niya. Napangisi na lang si Dylan para kay Veronica. Mas lumapad ang ngiti ni Dylan nang mapatingin si Valeria sa kanya. "Lasing na lasing ka ba at hindi mo nakilala na ibang lalaki ang nadampot mo?" Galit na tanong ni Valeria. "What do you mean?" Nagtatakang tanong ni Veronica. Si Will, natigilan siya nang makita ang nakangising si Dylan. "Dylan?" Gulat na tanong ni Veronica. "Hi babe." Nakangiting bati ni Dylan. "What are you doing in here?" Galit na tanong ni Veronica. "Ang bilis mo naman makalimot." "Hahaha," pilosopong sagot ni Dylan. "Shut up your filthy mouth." Galit na sigaw ni Valeria. "How dare you?" Nasaan si William? Nanginginig na sa galit si Veronica. Hindi niya alam kung bakit si Dylan ang kasama niya. Si William ang nakita niyang uminom ng wine. Anong nangyari? Naguguluhang tanong ni Veronica sa kanyang sarili. Si William, syempre, kasama ni Elena. Walang ganang sagot ni Dylan. "How dare you? Get out in our house." Pagtataboy ni Valeria. Galit na siya sa buweset na si Dylan. Kung makaasta ay akala mo kung sino. Duda niya ay ito ang may kagagawan ng lahat. "Humanda ka Dylan." Galit na sigaw ni Valeria sa kanyang isipan. Bumalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang malakas na boses ni Lorenzo. "No one will get out." Galit na sigaw ni Lorenzo. "Daddy, palayasin mo si Dylan." Si Veronica na nagtataka sa inaasta ng daddy niya ngayon. "You must face the consequences of what you did Veronica. You will marry Dylan whether you like it or not."
Galit na sigaw ni Lorenzo. What? No! Hysterical na sigaw ni Veronica. Si William ang pakakasalan ko. Mommy, parang baliw na si Veronica. Ano ba ang ginagawa mo, Lorenzo? Hindi pwedeng pakasalan ni Veronica ang hampas lupa na. Yan, sigaw ni Valeria. Sumang-ayon lang ako kay William pero never na ikakasal ang anak natin sa isang hampas lupa. Galit na nakatingin si Valeria sa nakangising si Dylan. Si Dylan naman ay tila nabingi na sa mga panlalait ni Valeria at baliwala na lang ito sa kanya. And then what? You want our business to suffer nang dahil sa eskandalo ng anak mo. Kapag galit na si Lorenzo ay siya talaga ang masusunod. No, si William ang pakakasalan ko. Sigaw ni Veronica. At sa unang pagkakataon ay nasample siya ni Lorenzo. Stop it! Kasal na si William kay Elena at hindi kanya papatulan dahil sa ginawa mong kabulastugan. Si Dylan ang pakasalan mo na inagaw mo lang din naman kay Elena. Hindi ka papatulan ni William. Gustong ipamulat ni Lorenzo kay Veronica ang mga maling nagawa nito. He has no choice kung gusto niyang matahimik ang ginawang kahihiyan ni Veronica. But to marry her daughter to Dylan. Tsaka niya na ipapawalang bisa ang kasal ng mga ito kapag hamupa na ang iskandalong ginawa ni Veronica. No, humagulgol ng iyak si Veronica. Kanina lang ay kay saya niya dahil akala niya ay nagtagumpay siya. Yun pala ay palpak. Calm down, don't worry Veronica. I will find a way. Sabi ni Valeria habang hinahagod ang likuran ni Veronica. I should get my things at babalik na lang ako bukas dito sa mansion. Masayang palem ni Dylan. Napakalapad ng kanyang ngiti, ngiting tagumpay. I don't want you, don't go back. Galit na sigaw ni Veronica at tinapunan ng flower vase si Dylan. Nakailag naman si Dylan at iniwan na silang bigo at luhaan. That's my final decision Veronica. Kung gusto mong manatili sa taas at huwag mawala ang yaman natin. You must marry Dylan. Paliwanag ni Lorenzo at lumabas na ng kwarto ni Veronica. Si Valeria ay tinawagan si Fredo upang ipaligpit si Dylan. Hindi niya hahayaan na makasal ang anak sa isang hampas lupa. At nahulaan na ni Dylan na ito ang gagawin ng mag-ina sa kanya. Nakahanda na ang mga tauhan ni William na nagkalat sa buong paligid. Naghihintay lang na may umatake kay Dylan. Hindi nga nagtagal ay dumating sina Fredo at ang mga tauhan nito. It's you again boy. Masayang bati ni Fredo. You will taste hell today. Sagot naman ni Dylan na nakangisi. Matapos niyang sumipol ay nagsilabasan na ang 200 na mga tauhan ni William. Puro magagaling lahat sa bakbakan. Hindi nakaporma si Fredo at ang mga tauhan niya. Bagbog sarado silang lahat at halos mawasak na ang kanilang mga mukha. Masayang nilisan ni Dylan ang lugar na may ngiti. Chapter 39. Hindi na umuwi sina Elena at William dahil nakatulog si Elena ng mahimbing at umaga na nagising. Nagpasabi na rin si Lorenzo na ora mismo ay ikakasal sina Dylan at Veronica. Gusto niyang makasal sa lalong madaling panahon ng dalawa upang matabyunan ang eskandalo na ginawa ni Veronica. Busy sa mansion ng mga Zamora dahil full force ang kinuha ni Lorenzo na mag-aasikaso sa kasal ng anak. Kahit rush wedding ito ay gusto pa rin niyang bongga ang kasal para sa inaakala niyang tunay na anak. Si Evelyn ay nakaupo lang sa isang tabi at nag-iisip na naman. Kailangan niya nang mapatunayan na si Elena ang tunay at nag-iisang anak ni Lorenzo. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ni Lorenzo kapag nalaman nito na hindi naman niya tunay na anak si Veronica. Ganito pa rin ba kabongga ang kasal ni Veronica? Naitanong ni Evelyn sa kanyang sarili. Nang ikasal si Elena ay simple lang ito at payak ang mga dekorasyon. Konti lang din ang bisita at walang masyadong handa. Ngayon ay napakabongga. Gusto niyang maranasan ni Elena ang ganitong mga bagay. Kaya kailangan niya ng kumilos. Dahil busy ang lahat ay walang makakapansin sa kanyang pagpasok sa kwarto ni Veronica. Wala si Veronica at nasa kwarto ni Valeria. Kanina pa umiiyak dahil ayaw niyang makasal kay Dylan. Bilis Evelyn. Sigaw ni Evelyn sa kanyang sarili. Dali-dali siyang pumuslit sa kwarto ni Veronica at naghalungkat ng mga gamit para sa DNA test. Pumunta siya sa banyo at kinuha ang toothbrush ni Veronica at mabilis niya itong inilagay sa kanyang bulsa. Pati sukle ay hindi rin niya pinalampas dahil may buhok ito ni Veronica. Nang makalabas na siya ng kwarto ay nakasulubong niya si Valeria na nagulat nang makita siya. What are you doing in here?
Nagdududang tanong ni Valeria. Naglilinis ako dito, maikling sagot ni Evelyn. At kailan ka pa naging tagapaglinis na isa kang tagapagluto? Nakakunot noong tanong ni Valeria. Nakalimutan mo na ata Valeria, na ako ang pinaglinis mo ng buong mansion. Walang ganang sagot ni Evelyn. That was before. Balik chef ka na ngayon Evelyn. Ayusin mo yang mga ginagawa mo na hindi kita mahuli. Makahulugang sabi ni Valeria. Wala akong ginagawa Valeria. Mauna na ako, sagot ni Evelyn at mabilis na iniwan si Valeria. Nag-text kaagad si Valeria kay Fredo na bantayan ang mga kilos ni Evelyn. Kanina pa siyang text at wala namang sumasagot. Nasaan ka ba Fredo? Patay na kaya si Dylan? Tanong ni Valeria sa kanyang sarili. Talagang hindi makakasagot at makaka-reply si Fredo sa kanya dahil ipinatapon ni Dylan ang mga cellphone ng mga ito pati ang mga pera ay kinuha rin niya. At dinala sa liblib na probinsya. Huwag lang magkamali si Evelyn dahil hindi niya alam kung ano ang magagawa niya. Samantalang si Elena ay hinainan ni William ng breakfast in bed. Sa kwarto na sila kakain dahil napaka-busy sa buong mansion. Liam, nagtatakang tanong ni Elena, nagising siya sa amoy ng bacon and egg at biglang nagutom. Finally, nagising ka na rin. Good morning, Lil. Masayang bati ni William. Bumangon si Elena at naupo. Good morning, bakit may pa-breakfast in bed ka? Hindi ba tayo uwi? Nagtatakang tanong ni Elena. No, may advantage rin ang paglalasing mo kagabi at hindi na tayo nakauwi. Biro ni William. Liam naman, hindi ako nakatanggi kay Veronica kagabi dahil birthday niya. Sorry, Liam, humingi ng paumanhin si Elena. It's okay but today ay hindi ka pwedeng uminom ha. Paalala ni William. Ha? Nasaan nga pala sina mommy at daddy? Nakakahiya kung dito din sila natulog. Nahihiyang tanong ni Elena. Don't worry, umuwi sila kagabi pa lang. Ngayon ay hindi sila makaka-attend ng wedding. So, we need to stay and attend your sister's wedding. Paliwanag ni William. Labis naman na nagulat si Elena nang marinig ang sinabi ni William. Ikakasal si Veronica ngayon. Kahapon lang ay nag-birthday siya. Medyo magulo para kay Elena kung bakit biglaan ang pag-aasawa ni Veronica. It's a long story to explain Lil, and I'm glad na tulog ka kagabi at walang pakialam sa mga nangyari. Masayang paliwanag ni William. Okay, kung masaya naman si Veronica ay walang makakapigil sa kanya na magpakasal. Tanging nasagot ni Elena. Pagkatapos kumain ay naligo at nagbihis na sina William at Elena. Kulay orange ang motif ng kasal at bagay na bagay kay Elena ang orange gown. Binagaya naman ng orange necktie ni William. Bridesmaid si Elena at hindi niya alam kung bakit. Hindi siya makapaniwala na gagawin siyang bridesmaid ni Veronica na hindi naman ito sumali sa kasal nila ni William noon. Naroon lang ito upang ibuli siya at asarin. Parang hindi si Veronica ang ikakasal. Mas na-shock siya nang malaman na si Dylan ang pakakasalan ni Veronica. Napaka-imposible talaga, sigaw ni Elena sa kanyang isipan. Nasagot naman ang lahat ng kanyang katanungan nang mapadaan sa kwarto ni Valeria at makita si Veronica na inaayusan. Huminto siya sa paglalakad at nilapitan si Veronica upang batiin ito. Congratulations Veronica, masayang bati ni Elena. Nagulat siya nang mapatingin si Veronica sa kanya. Para itong tigreng gutom at galit na galit. It's all because of you. Galit na sigaw ni Veronica. Napaatras si Elena at hindi itinuloy ang pagpasok. Bigla siyang natakot sa ayos ni Veronica na parang baliw. Okay ka lang Veronica? Mahinang tanong ni Elena. Biglang tumayo si Veronica at itinulak ang nag-aayos sa kanyang buhok. Nilapitan niya si Elena at hinawakan ng mahigpit ang braso nito. I'm not okay. You're supposed to be here and not me. Galit na sagot ni Veronica. Let me go Veronica. Nasasaktan ako. Wala akong maintindihan sa mga pinagsasabi mo. Sigaw ni Elena na pilit na kumawala sa pagkakahawak ni Veronica. It's all because of you bitch. Ikaw sana ang nagdurusa ngayon. Ako ang dapat na nasa lugar mo ngayon. Sigaw ni Veronica. Wala pa ring maintindihan si Elena sa mga pinagsasabi ni Veronica. Para itong nababaliw. Ano ba ang nangyayari sa'yo Veronica? Okay ka lang ba? Medyo nag-alala si Elena dahil parang wala sa sarili si Veronica. I told you that I'm not okay. Naaga ko na si Dylan sa'yo at itinapon. And bullshit, bumalik pa talaga sa akin at magpapakasal kami. No,
Hysterical na si Veronica. Ngayon ay alam na ni Elena na sadya talagang inagaw ni Veronica si Dylan sa kanya. Pero wala na siyang pakialam ngayon. They can live happily and she doesn't care. Kahit kailan talaga ay gusto nitong agawin kung ano ang nasa kanya. Fine, wala na akong pakialam Veronica kung inagaw mo si Dylan. Sayong sa'yo na siya Veronica. Magpapakasal na kayo. Ano pa ang problema mo? Sumigaw na rin si Elena. Dapat ay masaya si Veronica dahil ito naman ang gusto niya. Hindi niya alam kung bakit galit na galit ito. Ang problema ko ay ikaw. Bakit ba kasi lagi kang nilalapitan ng swerte ha? Ako dapat ang asawa ng CEO not you. Hindi bagay sa'yo. Ako dapat. Ako. Galit na sigaw ni Veronica. Napailing na lang si Elena at pilit na hinablot ang kanyang braso na hawak ni Veronica. Nakawala naman siya pero alam niya na may kalmo ito. Wala na siyang pakialam. Minsan na siyang inagawa ni Veronica at hindi niya nahahayaan na agawin nito si William. Nababaliw ka na. Hinayaan kita na agawin si Dylan. Pero hindi mo maaagaw si William. Galit na si Elena. Hindi niya alam kung bakit naging magkapatid silang dalawa. Ni Katie Ting na pagmamahal ay hindi niya nakita kay Veronica. Wala itong ginawa kundi i-bully at buwisiten siya. Pero iba siya dahil kinikilala parent niya itong kapatid kahit sa ama lang. Nababaliw na nga ako dahil hindi ko alam kung bakit nagkamali ako kagabi. Alam kong si William ang uminom ng wine. Pero bakit si Dylan ang katabi ko? Parang baliw na sambit ni Veronica na kinakausap ang sarili. Nabigla naman si Elena sa narinig. May nangyari pala kagabi at hindi man lang siya sinabihan ni William. Ang napakasakit lang ay aagawin na naman ni Veronica kung ano ang meron siya. Hindi ka ba napapagod Veronica? Simula noong mga bata pa tayo hanggang ngayon ay wala ka nang ginawa kundi ang agawan ako gayong nasayo naman ang lahat. Bakit ayaw mong makontento? Puno ng hinanakit na tanong ni Elena. Napatingin naman si Veronica sa kanya at napangisi. Hindi, dahil hindi ka nararapat kaya aagawin ko talaga sa'yo Elena. Anak ka lang sa labas. Sagot ni Veronica. Tila naman nagdilim ang paningin ni Elena at biglang sinambunutan ang buhok ni Veronica. Kailan ka ba titigil? Ha? Tigilan mo na ako Veronica. Ikaw nga ang legal na anak at hindi ko naman yun inagaw sa'yo. Gumanti si Veronica at hinila rin ang buhok ni Elena. Titigil? Never. Hanggat ano ang meron ka Elena ay hinding-hindi ako titigil. Sagot ni Veronica at napatawa pa ito. Hindi na kita hahayaan ngayon. Ikakasal ka na kay Dylan. Umayos ka na at magtino. Itinulak ni Elena si Veronica at natamba ito. Hindi napansin ni Elena na may nakitang blower si Veronica at pinulot ito. Papunta na ito sa kanya at ang pantirya ni Veronica ay ang kanyang mukha. Bullshit. Hindi ako magpapakasal kay Dylan kundi kay William. Sumugod na si Veronica at napaatras si Elena ng mapalingon. Malapit na si Veronica at bigla itong natamba ng itulak ni William. Napabuntong hininga si Elena. Akala talaga niya ay masisira na ang kanyang mukha. That will never happen Veronica. You should wake up na magpapakasal ka na ngayon kay Dylan. Galit na sigaw ni William at inalalayan si Elena. Thank you, Liam. Parang wala sa sarili si Veronica. Sabi ni Elena. Let's go home. It's useless na umattend pa tayo ng kasal nila. Sabay na silang naglakad ng habulin ni Veronica at hawak pa rin nito ang blower. No, I can't let the two of you become happy. Galit na sigaw ni Veronica at pasugod na papunta kina William at Elena. Ngunit mabilis naman na naagapan ng mga bodyguards ni Valeria ang magkabilang kamay ni Veronica at inagaw ang blower na hawak nito. Umayos ka Veronica, saway ni Valeria sa anak. Pasensya na kayo Lily, William. Medyo na-depress ata si Veronica dahil gustong ipakasal ni Lorenzo kay Dylan. It's okay, I suggest na e-postpone muna ang kasal nila. Si William. Hindi nagsalita si Elena dahil wala siyang gana. Gusto niya nang umuwi at huwag nang makita sina Veronica at Valeria. Nang makaalis sina William at Elena ay nilapitan ni Valeria si Veronica. Calm down Veronica, hindi makakarating si Dylan sa kasal ninyo. I'm sure of that. Paniguradong sabi ni Valeria. Sumaya naman ang mukha ni Veronica. Alam niyang hindi siya pababayaan ng kanyang mommy. Thanks mommy, masayang sagot ni Veronica. Ngunit pareho silang nadismaya nang marinig ang boses ni Dylan.
Sorry to disappoint the both of you, nakangising sabi ni Dylan. Sabay na napalingon ang dalawa at muling nagalit si Veronica nang makita ang nakangising mukha ni Dylan. Walang hiya ka, ayaw kong magpakasal sayo, galit na sigaw ni Veronica. Mommy, parang bata lang ito na nagsusumbong. Si Valeria naman ay muling tinawagan si Fredo pero hindi pa rin ito makontak. There's no use of that my mother-in-law. Walang Fredo na makakasagot sayo. Nakangisi pa rin si Dylan. Ang sarap sa pakiramdam na si Veronica naman ang nahihirapan. Bago pa makasagot si Valeria ay dumating si Lorenzo. Ano ba ang pinaggagawa mo Valeria at gusto mong ipapatay si Dylan? Galit na tanong ni Lorenzo. Nanginginig na sa galit si Valeria. Hindi isang Dylan lang ang makakasira ng kanyang plano para kay Veronica. What are you saying? Walang nangyari na ganyan. Maybe you're mistaken Dylan. Nakangiting tanong ni Valeria. Kahit kailan ay hindi siya anman. May araw din si Dylan sa kanya. Napailing na lang si Dylan sa mabilis na pagbabago ng ugali ni Valeria. Baka nagkamali lang ata ako. Sang-ayon ni Dylan. No, I will never marry him Dad. Mariing pagtanggi ni Veronica. Okay, I will grant your wish today. But tomorrow, you will marry him. Hindi na pwedeng e-postpone pa ito. Sabi ni Lorenzo at iniwanan na sila. Sumunod na umalis si Dylan at naiwan si Veronica na galit kasama ang kanyang mommy na si Valeria. No, sigaw ni Veronica. Walang nagawa si Valeria kundi yakapin ang anak. Pero hindi siya titigil. Kailangan na mawala si Dylan sa kanilang buhay.